Samustang muli kaibigan, sa video nito pag-uusapan nga natin ang malaking mga pagkakapareho ng dalawa sa pinakasikat na series sa kasaysayan, ang Yu Yu Hakusho na mas kilala nga natin sa tawag na Ghost Fighter, at ng Hunter x Hunter na nakasanayan naman nating tawagin na Hunter x Hunter. So ayun, simulan na nga natin. Unahin na nga natin yung pinaka-obvious. Hindi naman sikreto na ang dalawang sikat na kwento na to ay parehong likha ng legendary mangaka na si Yoshihiro Togashi. Pero alam nyo rin ba na ang dalawang kwentong to ay maraming pagkakapareho pagdating sa tema at konsepto? Sa totoo lang, maaring ang sabihin na sa Hunter x Hunter lahat ibinuhos ni Togashi yung mga ideyang hindi niya nagawang tapusin sa Ghost Fighter. Sa simula ng Hunter x Hunter, si Nagon, Kurapika, Leorio at iba pang nais sumubok maging Hunter ay kinailangan sumakay sa isang barko patungo sa pagdarausan ng pagsusulit. Lingid sa kalaman nila doon pa nga lang ay sinusubukan na nga sila kung karapat dapat ba silang makilahok. Pasado na kayong tatlo! Ha? Sa Ghost Fighter naman may eksena rin kung saan kailangan nilang sumakay sa barko na magdadala sa kanila sa pagdarausan ng palaro. Bale kinailangan nga rin nila makasurvive muna sa biyaheng yun bago pa mismo magsimula ang tournament. Bago tayo dumating sa isla, magkakaroon tayo ng paunang paglalaban dito sa loob ng aking barko. Ano? Sa opisyal na pagsisimula ng Hunter x Hunter, binibigyan nga ang bawat kumukuha sa pagsusulit ng pin na naglalaman ng numero nila. Pakisuot lang ang mga yan sa lahat ng oras habang nag-exam. Halos kapareho rin ito yung ginamit na pin ng mga lumahok sa Makai Tournament o yung palarong naisip ni Jing Prix, ni Eugene. Ikaw may pakana ng paligsahan ito at hindi mo alam? Masasabing yung Dark Continent ay may alin tulad sa Makai o mundo ng mga halimaw. Gaya ng nabanggit ni Jericho, maliit nga lang raw ang nalalaman nila tungkol sa mga nakapaloob sa mundo ng mga halimaw. Ang spiritual na mundo ay responsable sa isang bahagi lang ng mundo ng masasamang spirito. Kumbaga hindi pa raw nila napapasok ang pinakaloob-looban nun, kaya hindi sila sigurado kung gaano yung kalaki at kung ano matatagpuan sa pinakadulo nun. Kumbaga sa isang napakataas na building, nasa unang palapag pa nga lang raw ang nadidiskubre nila tungkol sa Makai. Ang mundo ng mga masasamang spirito ay medyo malalim at malawak at ang namomonitor natin dito ay wala pa sa kalahati ng unang palapag. Kaya hindi nga raw nila masabi kung gaano kalawak ang mundong yun, lalo na't napakadelikado nga raw ng mga nilalang na nabubuhay ron, kahit sa mismong bukana pa lamang. Masyadong delikado ang pagsubaybay sa mga kilos sa mundong ito. Ibig mong sabihin ganoong bahagi pa lang? Maaring ginamit nga ni Togashi ang concept nitong Makai sa Dark Continent. Dahil bukod sa pinaninirahan to ng pinakamalalakas na nilalang gaya ng sa Makai, maliit na bahagi pa nga lang rin ng Dark Continent ang masasabing nadidiskubre at hindi pa talaga natin alam kung ano bang naghihintay sa pinakadulo nun o kung may dulo man yun. Gaya ng sa Ghost Fighter, ang Hunter x Hunter ay may 4 ring masasabing pangunahing mga tauhan. Bagamat may mga pagkakaiba sa mga personalidad, may mga pagkakatulad rin ang bawat isa sa kanila. Gaya ni Eugene, si Gon ay lumaki rin ng hindi kasama ang tatay. May pagkakahawig rin sila at parehong kulay green ang pangunahing kulay ng kasuotan nila sa simula ng kwento. Bukod pa sa parehong humaba ang buhok nila nung unang beses nga silang nag-transform. Si Killua naman gaya ni Vincent ay parehong walang awa sa umpisa. Pero dahil nakatagpo nga sila ng mga kaibigan, medyo nabago nun ang pagkatao nila. Pareho rin silang bansot at ginagamit ang bilis bilang advantage sa laban. Si Kurapika at Dennis naman, bukod sa parehong mapagkakamalang babae, ay parehong gumagamit ng talino sa pakikipaglaban. Pareho ring nagbabago ang ugaling nila kapag ginagamit ang kapangyarihan. Si Dennis kapag nasaan yung lobo, at si Kurapika kapag ipinapakita niya ang kanyang pulang mga mata. At syempre si Alfred at Leorio. Bukod sa pareho silang nagagamit sa mga nakakatawang eksena, pareho rin nilang masinuna ang pag-aaral bago ang lahat. Bukod sa mga main character, may ibang mga karakter nga rin na may pagkakatulad sa bawat isa. Gaya na nga lang ni Master Jeremiah at Bisky. Bale bukod sa parehong sila ang nagsanay sa mga bida para mas lalong lumakas, pareho rin silang matandang babae na may kakayang gawing mukhang bata ang sarili. Tapos kung iisipin, may pagkakapareho rin sila Kite at Dennis. Bukod sa parehong may mahabang puting buhok, yung tunay na katauhan nila, pareho rin silang nag-reincarnate sa katawan ng isang batang may pulang buhok. Pagdating naman sa character design, may mga kapansin-pansin nga rin na halos magkakapareho ng disenyo. Gaya na nga lang nitong alalay ni Don Paquito na kamukha ni Ginoong Satots. Yung ninja sa torneo ni Jeremiah na kamukha ni Hanzo. At si Peyton na parang pinaghalong Karazu
at Vincent. Sigurado marami pang iba pero ilan nga lang to sa mga natatandaan ko. Sunod naman natin tong Grid Island. Isang laro kung saan hindi na nga basta makakalabas ang isang manlalaro. Oras na makapasok ka sa loob nito. Basically parang upgraded version nga lang to ng larong Goblin City na ginagawang katotohanan ng kapangyarihan ni Amanoma o Game Master. Kung ganun, kailangan pumasok tayo sa teritoryo yun bilang mga karakter ng laro. Ang malaking kaibahan lang ay sa Grid Island. Papasok ka mismo sa laro at kailangan mo makasurvive ron na parang isang video game character. Habang sa Goblin City naman, kailangan mong pumasok sa teritoryo ni Amanoma at talunin nga siya sa larong yun. Pero ang malaking pagkakapareho nga ng dalawa ay halos imposible na nga makalabas ng buhay kung matatalo ka sa loob ng laro. Sa parehong series, ang aura o tinatawag na life force ang pangunahing pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga karakter. Alam mo, ang tao ay may lakas sa katawan. Sa Ghost Fighter, meron lamang dalawang uri ng enerhiya. Ang Reiki o Spirit Energy na karaniwang ginagamit ng mga tao. At ang Yoki o Demon Energy na gamit naman ng mga halimaw. Siguro pwedeng maituring na ikatlo yung Sacred Energy ni Sensui. Pero ayon mismo sa manga, ito nga raw ay upgraded o mastered version lamang ng Spirit Energy. Sa Hunter x Hunter naman, merong konsepto na tinatawag na Nen at nahahati nga to sa iba't ibang uri. Merong tinatawag na enhancement, transmutation, emission, conjuration, manipulation, at specialization. Pero nakadepende nga sa gumagamit kung anong uri ng Nen ang meron sila. At dahil doon, masasabing mas malalim at mas komplikado nga ang power system ng Hunter x Hunter kumpara sa Ghost Fighter. At yun nga, marami pa siguro akong hindi naisama sa listahang to. Gaya nga ng pagkakaling tulad nila Ryzen at Meruem, na bukod sa pareho silang itinuturing na makapangyarihang hari, pareho ring nagbago ang pananaw nila matapos silang ma-inlove sa isang tao. Nandyan rin yung hinayaang mabuhay ni Hisoka Sigon dahil interesado nga siyang makita ang totoong potensyal nito. Bagay na mayalin tulad nga sa ginawa ni Taguro kay Eugene. Sigurado ako na marami pa akong nakaligtaan, kaya kung may mga napansin pa nga kayong ibang mga pagkakahalin tulad, i-comment nyo na nga lang yan sa ibaba nang mas mapag-usapan natin. So ayun, hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon.